dumating po tayo dito sa pahayag ng Panginoong Hesus na aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. Dapat dyan po natin tingnan yung mga pangyayari na dahil itong mga lahing Hudyo na kanyang pinuntahan, ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang kilalanin. O ito po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Dapat kasi, Brother Vincent, kung nakahanda lamang po ang mga lahing Hudyo na tanggapin si Jesus Christ bilang kanilang Mesiyas, bilang kanilang hari, dapat sana noon pa'y naitatag na niya ang kaharian ng Diyos. Pero hindi nga nakahanda na siya tanggapin. Hindi sila ready. Hindi sila ready. Ano po patunay natin? Dito po sa Juan, sa Kapitulo 1, at ang talata po ay 11. Ito po mababasa natin. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kita niyo, Brother Vincent. Mismo po yung kanyang mga kalahi, mga lahing Hudyo, hindi siya tinanggap Kaya dahil po sa rejection na ginawa nila kay Jesus Christ, ito ngayon ang naging penalty. Niya. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yun. Ayan. Yun pala yun. Yun ang pangyayari. Hindi kayo nakahanda Hindi kayo ready. para sa pagtatatag, pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Diyan po sa Israel, sa mga lahing Hudyo, ito ang naging pronouncement. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, tapos ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O ngayon, sabi ni Ingkong, inalis na nga sa Israel ang kaharian. Wala na ikang Israel ngayon. Yun, mabigat doon. Ayan. Tapos yung isang bansa na binabanggit, na pinaglipatan ng kaharian ng Diyos, Ano po yun? yan Pilipinas. Kaya kalokohan yung sinasabi ni Willie na yan, na pagka binasa ang Biblia, may mga hulang matutupad para sa Israel. Hindi yung totoo, dahil wala ng Israel ngayon. O tapos, yung ginawa ni Ingkong na pagbabago sa kanyang mga turo, dahil tayo po ay kanya pong nasusubaybayan. O yung malaking kapighatian lang, Brother Vincent. Yan ba ay basta-basta makakalimutan ng mga tao? Kahit lang mga matatandang kaanib po sa iglesia na yan. Hanggat nandyan po yung pasalamatan na yan sa Apalit, Pampanga. Yan pinundar, sinasabi ni Ingkong, para sa kapatiran, para sa panahon ng malaking kapighatian, diyan sila magsisiatrasan. Tama po. Opo. Diyan daw iipunin ng mga kapatid. Kahit yung mga nasa abroad pa uuwiin ko at mag-iipon-ipon sila sa pasalamatan. At diyan na lang hihintayin ang ating Panginoong Jesucristo. May sumpitan po naganap doon. Paano sumpitan, Brother Vincent? Kasi Brother Vincent, nagkakagutom na. Dito sa loob ng pasalamatan. Narito ang mga inimbak natin pagkain. Siyempre magugutom ang mga tao. Lulusubin nila ang ating pasalamatan. Aakyatin ang ating bakod. Kaya nga pinataasan ko yung mga bakod ng ating pasalamatan Pero kung sila man aakyat dyan sa ating mga bakod, nakahanda na ang mga sumpit. Ayan, ang ating sumpit ang ating gagamitin. Di ba, brother? Tuwang-tuwa naman yung mga miyembro. Ngayon, nasaan na po yung kwento na yan ni Ingkong? Lalo sa una. Paano hindi matututulan, Brother Vincent? Natutulan nga natin. Natutulan nga. Meron siyang pinawalan sa YouTube at kinokontra nga yung ating slide na ang Great Tribulation ay hindi mararanasan ng mga Kristiyano. Mali daw ako, Brother Vincent, at puro daw basura yung nasa isip ko. Sabi nung ni Tom and Jerry ba yun? Ayun. Tawag ko po doon, Tom and Jerry. Tom and Jerry, mali yung mga sinasabi ni Willie na yan.
makakaranas ika ng malaking kapighatian. Meron nga ikang mga hirang di ba? Dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yun. O ngayon, nasan ngayon yung dalawang matangkad na yon? Belat nyo. Di ba? Wala na. Nalulutaw na. Diba? Sabi, ako raw ay nagipit. Nasukol daw ng dalawa. Ako pala nagipit. Ako nagpapatuloy sa... Ano na sila? Hindi ba? Ako yung nasa Facebook Live. Yung dalawa na yon, ano sinasabi ko? Sa uli-uli at kayo ibabala uli nung mag-uncle. Tom and Jerry ulit. Tom and Jerry kayo, ano? Humingi muna kayo ng public apology sa mga tao. Madali lang naman. Ito lang ang sasabihin nyo. Paano gagawin nila? Mga kababayan, yun pong mga nasabi namin nung mga 2011 sa YouTube nang kami huy makipagsagutan kay Willie Santiago. Mga kababayan, kami po ay humihingi po sa inyo ng paumanhin, ng pasensya. Nawaw mali kami ni Ingkong. Ngayon, ito yung sinasabi ni Ingkong na kalokohan ko raw, Brother Vincent. Maganda to, maintinit. Ako raw po ay wala na raw talaga sa matinong pag-iisip. Dahil yun daw sinasabi natin sa programa na may Israel, tapos may iglesia, at may mga hula na para lamang sa Israel at hindi para sa iglesia. Sabi ni Ingkong, talaga kang si Willie, malabo na ang pag-iisip Hindi ba niya alam na inalis na nga ang kaharian sa Israel? Wala nang Israel ngayon. Ayan. Yan ang stand ni Ingkong. Yan. Para sa kanya, ang Israel, Brother Vincent, nag-expired na. May expiration pa pala. Para kay Ingkong, obsolete na ang Israel. Wala na. Wala na. Sila po ay hindi na nag-i-exist bilang bayan ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos. Yan. Ang sinasabi ni Ingkong, na kaya lang niyang sabihin nang hindi ako nakaharap, mali kayang si Willie na ang stand niya ito ay hula na matutupad para sa Israel at hindi para sa iglesia. Hindi ba niya nabasa na wala lang nga ang kaharian sa Israel? Inalis Yan. At ang sinasabi nung alisin ang kaharian sa Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan ang Pilipinas! At tayo yan! Ayan po, mga magulang at mga kaibigan ng kalokohang pinagtuturo ni Ingkong sa kanilang mga utu-utong mga miyembro. Yung mga panatik. Yung mga fanatics, nag-iiyakan daw sa tuwa yung mga nauto at ito naman po yung mga sipsip. Confirm, fantastic, bagong-bago, gumuguhi ang lingaw. Ayan, Brother Vincent, ang mga sinasabi roon sa kanilang pagpapasalamat. O ngayon, gusto ko pong sagutin agad yan. Lahat pala yung mali. Yung sinasabi na yan ni Ingkong na inalis na nga ang kaharian ng Diyos sa Israel at ibinigay na nga sa isang bansa na nagkakabunga na yan nga daw po ang Pilipinas. Tingnan nga natin ang nakasulat. Ayan, ito po yung malinaw. Babasahin natin sa Biblia. Mateo 21:43. Sabi ng Panginoong Hesus, Ayan. kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan, Brother Vincent, ito po ay salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ang dapat nating maunawaan dito? Sinabi po niya ito, kailan? Dapat ganyan tayo pagka binabasa natin ang Biblia. Kailangan po para maunawaan natin, alam po natin yung
nilalaman po ng mga talata, yung mga tinatawag po na konteksto. Ayan. 21:43, para maintindihan natin, basahin natin yung kabuuan ng Kapitulo 21, Opo. Brother Vincent. Opo. At kung babasahin natin ng buong chapter 21 ng Aklat ng Mateo, dito po natin makikita na ang Panginoong Jesus, siya po ay pumasok sa Jerusalem. Siya po ay sumakay sa isang asno. Ayan. Yung kanyang pagpasok sa Jerusalem, sakay ng isang asno. Opo. Yan nga po yung katuparan nung sinasabi sa hula na bilang hari, siya po ay sumakay sa isang maamo na asno. Isang batang asno. Ngayon, dito, Brother Vincent, Opo. sa nangyari pong ito na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, meron pong may mga ilan na naniwala. Tinanggap siya, winelcome siya. Opo. Ang ginawa nga nung iba'y naglatag nga po ng kanilang mga damit, nagsiputol lang mga sangan ng mga punong kahoy, at nilatag sa daan. Sila yung mga sumasampalataya, naniwala na pumasok na nga sa Jerusalem yung hinuhula ang hari. Opo. Ngayon, sa pagpasok po ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, nagkaroon po ng kaguluhan. Yan, yung marami puro nagsalita, sino kaya ito? Kasi, ayan. Kasi, Kasi Brother Vincent, meron kasing expectation ang mga Hudyo nung panahon na yon. Opo. Ang alam nilang Mesiyas, pagka yan dumating na, yan ay isang kagaya ni Haring David na isang mandirigma. Opo. Ayan, na nakasakay sa kabayo at merong mga sundalo. Ayun, mga kawal niya. Kasi nung mga panahong yaon, Brother Vincent, under oppression ng mga lahing Hudyo. Sila ay nasa ilalim ng pang-aalipin at kapangyarihan ng Roman Empire. Opo, tama po. Kaya sila nung mga panahon na yon, inaasam-asam nila na meron ng darating na Mesiyas. Na yung Mesiyas na yon, yun ang mag-aahon sa kanila, magpapalaya sa kanila dito po sa pang-aalipin ng Roman Empire. Kaya ang iniisip nila, ang Mesiyas, parang si Josue rin. Matapang din na general. Opo. Yan, parang si Haring David, ganun din. Magaling na mandirigma. Pero, ang dumating ang alam nila hindi ba ito ang karpintero? Ayan. Tapos nakasakay lamang sa isang asno. Opo. Brother Vincent, di ang marami mga dismayado. Ayun, opo. Ayan, nakukuha niyo po ba? Nasusubaybayan po ba tayo ng ating mga kasama sa Bible study? Ayan, Brother Vincent, kita nyo, 50 mahigit ang ating kasama ngayong gabi. Ayan, sana tuloy-tuloy po yung ating internet signal para magtuloy-tuloy po itong ating magandang pagtalakay. Nasusubaybayan niyo po ba itong ating mga ginagawang pagtalakay dito? Binabagit ko na lang po ang nilalaman po ng Mateo Kapitulo 21. Ngayon, dahil nga puroon sa mga ganong pangyayari na mas marami po yung dismayado, yung yan ba yung Mesiyas? Ba't ganyan? Opo, ini-expect nila na. Opo. Sila po ay kumbaga hindi sila naniniwala at sila nga ay dismayado. Nakasakay na sa asno. Kasi yung expectation nila, hindi yun ang nangyari. Ngayon, dahil si Jesus Christ po ay nababatid naman, nilalaman ng puso ng mga tao, yung kanilang mga saloobin. Opo. Ayan. Dumating po tayo rito sa sinabi ng Panginoong Hesus na nakita niya yung mga taong ito na kanyang pinuntahan. Dito po sa talatang 43, nagdeklara si Jesus Christ. Kasi nakita niya, hindi pala handa pa itong mga taong ito na ako'y matanggap bilang kanilang Mesiyas, bilang kanilang hari. Kaya dumating po tayo dito sa pahayag ng Panginoong Hesus na
aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. Dapat, dyan po natin tingnan yung mga pangyayari na dahil itong mga lahing Hudyo na kanyang pinuntahan, ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang kilalanin, o ito po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Dapat kasi, Brother Vincent, kung nakahanda lamang po ang mga lahing Hudyo na tanggapin si Jesus Christ bilang kanilang Mesiyas, bilang kanilang hari, dapat sana noon pa'y naitatag na niya ang kaharian ng Diyos. Pero hindi nga nakahanda na siya tanggapin. Hindi sila ready. Hindi sila ready. Ano po patunay natin? Dito po sa Juan, sa Kapitulo 1, at ang talata po ay 11, ito po mababasa natin. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kita niyo, Brother Vincent. Mismo po yung kanyang mga kalahi, Opo. mga lahing Hudyo, hindi siya tinanggap eh. Kaya dahil po sa rejection na ginawa nila kay Jesus Christ, ito ngayon ang naging penalty. Penalty niya. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yun. Ayan. Ganun pala yun. Yun ang pangyayari. Hindi kayo nakahanda Hindi kayo ready. para sa pagtatatag, pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Diyan po sa Israel, sa mga lahing Hudyo, ito ang naging pronouncement. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, tapos ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yun. O ngayon, sabi ni Ingkong, inalis na nga sa Israel ang kaharian. Wala na ikang Israel ngayon. Yun. Mabigat doon. Ayan. Tapos yung isang bansa na binabanggit, na pinaglipatan ng kaharian ng Diyos, Ano po yun? yan Pilipinas. Kaya kalokohan yung sinasabi ni Willie na yan, na pagka binasa ang Biblia, may mga hulang matutupad para sa Israel. Hindi yung totoo, dahil wala ng Israel ngayon. Yan. Inalis na nga ang kaharian sa Israel at nalipat na sa isang bansa na nagkakabunga. Anong bansa yan? Yan ang Pilipinas. At tayo yan. Galing ano? Ganun po, kabilis kung magkaroon ng konklusyon. Kita niyo naman si Ingkong, Brother Vincent. Yan ay hindi na nga raw nag-iisip. Pagka siya po ay sumasagot, di ba? Hindi nga raw siya nag-iisip at hindi naman daw kayang tutulan yung kanyang mga isinasagot sa mga tao. Sabi lang ni Ingkong yun. Iwaga na pala yun. Yun po ay lang ni Ingkong yun. Pag-aangkin lang niya yun at pagmamayabang sa mga fanatics niya. Kaya nga hindi na kumikibo si Ingkong. Marami na ho tayo rito nga natutulan sa kanya. Napamalian sa kanya. Dahil nga po siya sumasagot ng hindi nag-iisip at binasa niya ang Biblia na patay ang ilaw, Brother Vincent. Ayan, di ba sinasabi ni Ingkong na kahit patay ang ilaw, babasahin niya Biblia? Yun ang naging problema. Oo, kaya nga kita niyo po, marami na pong mali-maling mga tinuturo si Ingkong. Simpleng-simple po ito, Brother Vincent. Nung si Jesus Christ po ay hulihin, sino po tumakas? Sabi ni Ingkong, ang tumakas yung mga kawal na huhuli. Ayan, samantalang ang tumakas po talaga yung mga alagad. Di ba? Kaya si Ingkong Makasagot na lang. makasagot na lang Paano sinasabing hindi nga niya iniisip ang kanyang mga sinasagot? Ayan, hindi raw siya kayang tutulan. Kasi binabasa niya yung Biblia, walang ilaw. Patay ang ilaw. Ang ilaw. Oo. Mababasa naman po sa Marcos 14:50 na nagsitakas lahat ng mga alagad. Yan, sa magandang balita Biblia. Hindi po totoo yung sinasabi ni Ingkong na ang mga tumakas yung mga kawal na huhuli.
Ayan, Brother Big Valenciano, magandang gabi. Ang gandang gabi po, Brad P. O tapos, o yung mga ginawa ni Ingkong na pagbabago sa kanyang mga turo. Dahil tayo po ay kanya pong nasusubaybayan. O yung malaking kapighatian lang, Brother Vincent. Yan ba ay basta-basta makakalimutan ng mga tao? Kahit lang mga matatandang kaani po sa iglesia na yan. Hanggat nandyan po yung pasalamatan na yan sa Apalit, Pampanga. Yan pinundar, sinasabi ni Ingkong, para sa kapatiran, para sa panahon ng malaking kapighatian, diyan sila magsisiatrasan. Tama po. Opo. Diyan daw iipunin ng mga kapatid, kahit yung mga nasa abroad pa uuwiin ni Ingkong, at mag-iipon-ipon sila sa pasalamatan, at diyan na lang hihintayin ang ating Panginoong Jesucristo. May sumpitan po naganap doon. Paano sumpitan, Brother Vincent? Kasi Brother Vincent, di nagkakagutom na. Opo. Dito sa loob ng pasalamatan, narito ang mga inimbang natin pagkain. Opo. Siyempre magugutom ang mga tao. Lulusubin nila ang ating pasalamatan. Aapyatin ang ating bakod. Opo. Kaya nga pinataasan ko yung mga bakod ng ating pasalamatan Pero kung sila man aakyat dyan sa ating mga bakod, nakahanda na ang mga sumpit. Ayan, ang ating sumpit ang ating gagamitin. Di ba? Tuwang-tuwa naman yung mga miyembro. Ngayon, nasaan na po yung kwento na yan ni Ingkong? Lalo sa una. Paano hindi matututulan, Brother Vincent? Natutulan nga natin. Natutulan nga. Meron siyang pinawalan sa YouTube at kinokontra nga yung ating stand na ang Great Tribulation ay hindi mararanasan ng mga Kristiyano. Mali daw ako, Brother Vincent, at puro daw basura yung nasa isip ko. Sabi nung Dalawa. ni Tom and Jerry ba yun? Tom and Jerry. Ayun. Tawag ko po doon, Tom and Jerry. Tom and Jerry, mali yung mga sinasabi ni Willie na yan. Makakaranas ng malaking kapighatian. Meron nga mga hirang di ba? Dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yun. Ngayon, nasan ngayon yung dalawang matangkad na yon? Belat nyo. Di ba? Wala na. Nagusaw na. Diba? Sabi, ako raw nagipit. Nasukol daw ng dalawa. Ako pala nagipit. Ako nagpapatuloy sa... Ano na sila? Hindi ba? Ako yung nasa Facebook Live. Yung dalawa na yon, ano sinasabi ko? Sa uli-uli at kayo ibabala uli nung mag-uncle. Tom and Jerry ulit. Tom and Jerry kayo, humingi muna kayo ng public apology sa mga tao. Madali lang naman. Ito lang ang sasabihin nyo. Paano gagawin nila? Mga kababayan, yun pong mga nasabi namin nung mga 2011 sa YouTube nang kami makipagsagutan kay Willie Santiago. Mga kababayan, kami po ay humihingi po sa inyo ng paumanhin ng pasensya. Opo. Nawang mali kami nito. Sabay kamot ng ulot, madali na tayo magkaintindihan. Kasi yung aming tagapagtulong si Ingkong, talaga palang mahali-mali na. Mali-mali na. Oo, para po pala talagang babaeng buntis na naglilihi. Yun. Ayan, ganun naman talaga ang pangyayari. Si Ingkong sasabihin, ganito yan. Lilipas ang ilang panahon lang babaguhin ang sinabi. Ang naalala ko isang babaeng buntis na naglilihi. Kasi ako, Brother Vincent, ganun po nakikita ko lalo yung mga napapalabas ng araw sa telebisyon. Pagka naglilihi babae, dahil buntis lalo pagka first baby, gigisingin yung asawa, kahit na 10 oras ng gabi. Ano po gagawin niya? Mahal. Nangangasim ako gusto ko ng hilaw na mangga. Brother Vincent, gabing-gabi maghahanap ka ng hilaw na mangga. Sige kapag hindi mo ako pinagbigyan, di matutuloy to. Ako, bangon agad si Brother Vincent. Naghanap ng hilaw na mangga. Kumuha ng flashlight at naghanap. Marami ka ng mangga sa di nakakita naman si Brother Vincent ng hilaw na mangga. Pag uwi sa bahay ni Brother Vincent,
Ito na yung hilaw na mangga. Masim-masim yan. Okay na to ha, matutulog na ako ha. Mahal, nagbago na isip ko eh. Ayoko na ng hilaw na mangga. Hinog ang gusto ko. Ganyan si Ingkong. Natawanan po. Kaya nga, ayun ang nangyayari kay Ingkong. Pabago-bago. Palagay ko si Ingkong pangarap din maglihi. Ano? Kaya yung pagbabago-bago ng isip ng isang buntis na babae, Opo. ginagaya ni Ingkong. Nangangarap po siya. Ayun po ang ibig ko nga sabihin. Pangarap ka na lang. Ito pong sinasabi ni Ingkong na Ngayon. ang kaharian ng Diyos inalis sa Israel, Opo. kaya wala ng Israel, Ang Israel. at napunta sa isang bansa na nagkakabunga, at yan daw po ang Pilipinas. Tama ba si Ingkong doon, Brother Vincent? Magsang maliwanag na mali. Dahil po ba sinabi ng Panginoong Yesus na aalisin ang kaharian ng Diyos sa Israel? Ibig sabihin ni totally, talagang yun ay wala nang balikan? Hindi na ibabalik? Hindi na isasaulit? O yung ating mga taga-subaybay, tatanungin ko po kayo. Yan. Sinabi ng Panginoong Yesus, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O dahil po ba sinabi ng Panginoong Yesus, aalisin ang kaharian ng Diyos sa Israel, wala na pong tiyempo, wala na pong pagkakataon na yan po ay maibalik uli sa Israel? O sige po, sagot po muna yung ating mga kasama. Pwede ho kayong magbigay ng inyong sagot. Sige po, hintayin ko lang. Yun, para makainom tayo ng tubig. Inom lang po muna ako ng tubig. Ayan. Is there any possibility na yung inalis na kaharian sa Israel ay maibalik uli? Ayan. Konting trivia lang po, alam mo. Ayan, sagot po kayo. Ayan, nasa 40 ang ngayon po ay aktibo na nandito po sa ating Facebook Live. Ayan. Sige po, bigay lang po ang inyong sagot. Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, aalisin sa inyo ang kaharian, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ibig bang sabihin talagang wala ng solian? Talagang hindi na ibabalik? Wala na talaga. Ayan, sige po, sagot lang po kayo. Brother Bert, hinihintay ko si Brother Bert kung siya ay nandyan at na sasabayan ni Brother Bert yung ating ipinaglilingkod ngayong gabi. Sabi po ni Marites Squad, meron daw po. Meron. Ayan, salamat po, Sis Marites. Yan, kay John Armada, magandang gabi. Sige po, bago ko po ibigay po yung talata. Inaalam ko po sa ating mga kasama sa ating Bible study. Dahil po ba may pronouncement na yung kaharian ng Diyos ay aalisin sa Israel dahil nga sa kanilang rejection na ginawa kay Jesus Christ. Hindi nila pagtanggap sa Kanya bilang kanilang Mesiyas at Hari. Ibig bang sabihin talagang baliwala na po ang Israel? Sila po ay non-existent na. Yan. Parang gustong palabasin ni Ingkong na lumipas na ang Israel, obsolete na sila. Ayan. Ayan, si Brother Bert, meron po. Ayan. Kaya nga may 144,000 pa na maliligtas. Ayan, salamat sa pagsagot ni Brother Bert. Ngayon, eto na po para po tayo magtuloy-tuloy na. Sige po. Sinabi ng Panginoong Yesus, bago po siya maipako sa krus, Brother Vincent, ito yung kanyang deklarasyon. Sige po. Bago po siya maipako sa krus, ito ang kanyang sinabi, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kasi nga, nangyari yan nang siya pumasok sa Jerusalem. Doon niya nakita, naramdaman ng rejection ng kanyang mga kalahi.
Kaya sinabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan, Sister Evangeline Alonso, salamat po sa inyong sagot. Mahal ng Diyos ang Israel. Tama po yan. Opo. Tama po yan. Hindi ba marami nang naging atraso ang Israel sa Diyos? Tama po. Doon lang po sa paglabas nila sa Egypt, nang sila po'y nasa ilang na, si Moises po ay umakyat na po sa bundok ng Sinai para kunin yung 10 utos. Hindi pa pagbaba niya, sumasampa na sa Diyos-Diyosan yung mga lahing Israelita, Brad Vincent. Opo. Sino promotor? Yung Si Aaron. Aaron po. Di ba? Assistant ni Assistant Moises. Kaya nga yung mga fanatics kung papaano si Moises ay may assistant na Aaron, si Ingkong may assistant na kuya. Kaya lapat na lapat ika kay kuya ang pagiging Aaron. Nung yan po ay sagutin ko puro sa forum. Nako nag-alisan na po yung mga fanatics na mag-antay. Opo. Yung kanilang mga defensor sa the Bereans, yung sa Yirmea, Brother Vincent. Yung Yirmea, sariling forum yan ng mga fanatics. Sila ang mga matitigas doon. Sila ang mga naghahari-harian doon. Nung pasukin ko, Brother Vincent, Opo. sarado yung forum. Nawala ang bangis ng mga alipores ng mag-uncle Bakit? Ano sabi ko? Sabi mo si Moises, siya si Ingkong. At yung Aaron, yun si kuya ninyo. Sabi ko, hindi mo ba napag-aralan? Si Aaron, lampa yan. Lampa. Yan kako ay weakling. Kaya nga doon pumasok sa akin yung bonjing. Opo, Yung kako yung kuya nyo, lampa yan. Kaya nga bonjing yan Ayan. Si Bonjing. Oo. Hindi ka ako dapat tawagin kuya, bonjing. Dahil ganun si Aaron, lampa. Assistant leader, kaso siya pa ang naging promotor para sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Kaya nga nung magalit ang Diyos sabi ng Diyos kay Moises, Moises, papatayin ko na ang mga iyan, lilipulin ko ang mga yan, ikaw na lang ang aking ititira. Yan. Ano po ang sabi po ni Moises, kung babasahin natin ng Exodo, Kapitulo 32, 9, patuloy. Ayan, mahaba po yung mga talata. Nakiusap ang propeta Moises, Diyos, maghunos dili ka. Ayan, maghinahon ka, Diyos. Bang mo gagawin niya? Alalahanin mo, nangako ka kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na pararamihin mo ang lahing ito, tapos papatayin mo sa ilang. Ano na lang sasabihin ng mga bansa? Kaya hindi natuloy yung yung sinabi ng Diyos dahil nga mahal niya yan Dahil sa mga magulang. Tama po. Kaya tama yung sinabi ni Sister Evangeline Alonso. Mahal talaga ng Diyos ang lahing Israel. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus na aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan, Brother Vincent, hindi pa siya napapako sa krus. Opo, tama po. Hindi pa siya namamatay sa krus. Ngayon, ito po ang mababasa natin pangyayari nang siya po ay mabuhay na pong mag-uli. Brother Vincent. Opo. Yan. Tapos na po yung kanyang kamatayan sa krus. Nalibing siya, pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay nabuhay na mag-uli. Ano po ang ating mababasa? Sa Gawa 1:6. Ito po ang ating mababasa. Pakilista po ang talata. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ayan. Yung mga alagad po ang kausap rito ng Panginoong Hesus. Kailan po ito nangyari, Brother Vincent? Nang si Jesus Christ po ay magbangon na pong mag-uli sa mga patay. Opo. Siya po ay glorified Christ na. Tama po. Yan. Malapit na po siyang umakyat uli sa langit.
ang mga alagad, bilang mga lahing Hudyo, bilang mga Israelita, Brad Vincent, dahil nga, bago siya napako sa krus, nag-pronounce siya. Meron siyang pronouncement. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Opo. Itong mga alagad ng ating Panginoong Hesus, bilang mga lahing Hudyo, mga Israelita, gusto nila yung kaharian maisauli sa Israel din. Brother Vincent. Ganun pala yun. Narito pa si Jesus Christ. Ayan. Gusto na po ng mga alagad na sana ay maisauli na yung sinabing kahariang inalis sa Israel. Opo. Kaya nga ang tanong nila, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Tatanong po sila. No? Oo, kung sila tatanungin, sana Panginoon, maisauli na. Ayan, nakukuha niyo po ba? Yan, yung ating mga kasama po sa ating Bible study. Yun pong pagtatanong ng mga alagad, Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ayan. Ano dapat nating makita po dyan, Brother Vincent? Meron ho bang pagsasauli na magaganap? Meron po. Meron po ba o wala? Meron. Meron po. Meron po bang gagawin ang Panginoong Hesukristo na pagsasauli ng kaharian ng Diyos sa Israel? Pwede po ba kayo sumagot dyan? Ayun. Yung ating mga kasama sa ating Bible study, sang-ayon po ba kayo na talagang nasa plano ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, na yung kaharian ng Diyos na inalis sa Israel ay maibalik uli sa Israel? Ayan. Pag-aralan natin yung salita. Pwede ba namang magtanong yung mga alagad, Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahon ito? Ba't pagtatanong ka mga alagad kung wala nang pagsasauli? Tama po. Ayan, gamit lang naman ng isip. Di ba, Brad Vincent? Napakadali ng unawain pala. Mahirap po bang maintindihan yung sinasabi ko? Tagalog na Tagalog naman ako. Ang nahihirapan pong makaintindi sa akin, yung mga mga English-speaking people. Meron ako nabasa po rito sa Facebook live, nag-comment. Please speak in English. I cannot understand you. Paano nga po, Tagalog po yung ating ginagamit na lingwahe. Kaya sabi ko, Brother Bert, meron nag-message sa ating Facebook page. Pakisabihan nyo naman, pakicontact nyo na at kayo na, bahala munang makipag-communicate sa kanya. Yan, Brother Bert, pakipollow up nyo lang po yung ating kaibigan na gusto po raw niya maintindihan yung mga tinatalakay natin, kaya lang, sana raw sa English. English daw po. Si Brother Bert naman po ay nakikita naman natin na praktisado naman sa pag-i-English, di ba? No? Opo. Di, yun muna ang mapaglibangan ni Brother Bert, ano? Opo. Kesa yung mga fanatics na. Ayun. Ito, yung mga fanatics makinig. Nagtanong ang mga apostol, ang mga alagad. Opo. Pagkatapos na mabuhay na mag-ulinan ng Panginoong Hesukristo, siya po ay malapit na po umakyat sa langit. Ang tanong nila, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Di talagang ang mga alagad, umaasam-asam sila. Yan, inaasam-asam nila. Umaasa sila na sana sa panahong ito na narito pa si Jesus Christ, maisauli na yung kaharian sa Israel. Ngayon, ano naging pagsagot ng Panginoong Yesus? Sa 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. Brother Vincent, matanong ko lang kayo. Opo. Ano ba naging pagsagot ng ating Panginoong Hesus dun po sa pagtatanong ng kanyang mga alagad
kung gagawin ba niyang isauli ang kaharian sa Israel. Hindi ba? Hindi naman niya sinabing nagkakamali kayo. Wala nang sulian. Hindi po, Ano Vincent? hindi po sinabi po. Meron bang sinabi sa mga alagad na, oy, tayo ba hindi nakakaintindi? Inalis na nga, ba't ko pa ibabalik? Wala namang ganun. Wala namang ganun eh. Walang ganon. Ganon si Ingong, di ba? Walang ganon. O, sige po, yung mga fanatics, yung mga kasama sa ating pag-aaral, ganun po ba ang laging sagot ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na hindi niyo pa naintindihan? Hindi ko na ito isosole. Wala na itong solian. Walang ganun. Hindi ba ang sinabi lang ng Panginoong Yesus, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ano ibig sabihin? May pagsasauli nga talaga. Ano po talaga? Kaya lang, hindi para sa inyo yan, malaman. Hindi ko sa inyo yan. Oo. Ibig lang sabihin ng ating Panginoong Yesus, hoy, huwag niyong anuhin yan, huwag niyong pakialaman yan. Relax na kayo dyan. It's none of your business. Yan ang ibig sabihin niya. Oo. Yan sa katakdaan niya ng Ama na namamahala sa mga panahon. Maliwanag po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Ayan. Nakakaintindihan po ba tayo? Pupuntahan ko po ang magandang balita Biblia. Ito po ang pagkakasalin. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Yan, Brother Vincent. Talagang ang mga alagad, nung panahon nila na sila nabubuhay pa, interesado sila na makita nila uli na matatag na yung kaharian ng Diyos sa Israel. Ngayon, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Maliwanag na po. Meron palang panahon talaga, Brother Vincent Yung panahon pala talaga. Kaya lang hindi nyo na kailangan malaman kung kailan yun. Tama. Kaya yung mga fanatics no mag-angel, naniniwala kayo sa inyong sugo. Inalis na raw ang kaharian sa Israel, kaya wala na. Wala na. Hindi na eka maibabalik. Yun. Abe, meron pong meron tayong makikita rito na si Jesus Christ, wala siyang sinabi sa mga alagad na, ay, wala nang sulian yan. Hindi ko na ibabalik yan. Hindi ko na isasauli. Walang ganun. Ang sinabi lang ng Panginoong Yesus, hindi para sa inyo malaman kung kailan yan. Diba? Kung kailan isasauli ang kaharian ng Diyos sa Israel. Maliwanag po ba yan? Ayun. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mali yung sinabi pala ni Ingkong. Wala nang sulian. Ayan. Yung ating mga kasama po ngayong gabi sa ating Bible study, dahil ngayon po ay Sunday. Ito na po yung ating magiging format. Pagka po linggo, tatalakayin natin ang mga weirdo, mga kakatuwang turo ng iglesia ni Ingkong kay Bonjing.